Okay. So, good afternoon. So, last time, ang ating last topic ay pagkuha ng adjoint, tama ba? Pagkuha ng adjoint ang last topic natin. Tama? Sir, yung ano po ata, yung cofactor expansion yung 4x4 pong matrix ang example. Cofactor walang ba kayo? Totoo ba? Nag-adjoint na tayo, di ba? Kumuha na cofactor matrix. Hindi pa. Hindi po. Hindi pa? Legit? Sobrang, hindi ko pa to na-discuss? Hindi nasa screen? Hindi pa po, sir. Pivotal. Nag-pivotal na. Hindi pa rin po yata. Hindi pa rin po. Hindi pa din ang pivotal. Ay, Hindi, sir. Ayun pala ang pinakahuli sa lahat. Ayun pala ang pinakahuli sa lahat ng pinagbala. Sige. Punta natin. Tapos na yung cofactor expansion. Yan po ang huling example, Tapos sir. sa Ito po. cofactor expansion. Opo. Sige. Nakuha na yan. Papunta na tayong pivotal. Ayun pala ang pinaka-late. Akala ko yung O4. Sige. So yan, pivotal method. So, ito naman, another way naman to ng pagkuha ng determinant. Dito sa determinant natin dito, kailangan nating maghanap ng pivot point. Okay? Ang pivot point natin dito, hindi na row, hindi na column. Point na lang. And we need to focus here, engineers. Kailangan natin mag-focus dito. Teka, nawawala ka. Yeah. Kailangan natin mag-focus dito sa ang element ay 1. So, kailangan nyo maghanap sa ating kailangan nyo maghanap sa ating determinant na ang element po ay 1. Doon kayo magpo-focus. Kasi ganito ang gagawin natin. Use that element unity or 1 if there is available. And then the next step is from the selected element, exclude the row and the column containing the element. Kung makapamili ka na ng element na 1 sa ating determinant, i-exclude mo yung row at column niya. So, ganito yan. Maliit ba yung nasa screen nyo? Maliit? Or okay lang? Hindi Sakto po. lang? Sakto po. Sakto lang. Sige. So, kagaya nito, dito, engineers, mamimili kayo ng magiging pivot point. Kunwari, ang pivot point natin ay itong 1 dito. Okay? So, sabi doon sa next step, we're going to exclude the row and the column containing that element. Nasundan, engineers? Exclude yan. Yung row and the column containing that element. And by that element, sunod nating step? Ang sunod nating step ay by obtaining the negative 1 raised to I plus j times determinant A, create the new determinant with negative, with n minus 1 order. So, paano gagawin doon? Okay? So, ang gagawin nyo doon, engineers, ganito. Di ba meron na kayong pivot point? No, may pivot point na kayo. Yung 1. Yung 1 na yun, papalitan ninyo ng negative 1 raised to its position. So, magiging negative 1 raised to its position. Ano yung position nun? That is 2, 1. 2 plus 1. Diba? After nyan, engineers, ang gagawin natin ay gagawa kayo ng bagong determinant using the remaining elements. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Yes, sir. React nga daw kayo. Nandiyan pa kayo. Sige yan. Okay. So, isusulat niyo yung remaining elements pero maglagay kayo ng medyo malaking space.
Okay? Kasi ganito ang gagawin natin, engineers. No? Di ba? Yung 1 natin, pinalitan natin ng negative 1 raised to its position, 2 plus 1. Tapos yung remaining elements, gagawin natin bagong determinant. Pero hindi ba dyan nagtatapos? Kasi magsusubtract pa kayo nung alin? Ano isa-subtract natin? The product of the intersecting element from your excluded row and column. Ano yung intersecting elements natin from our excluded row and excluded column? Tingnan nyo itong remaining element na negative 1. Sino yung katapat niyang element sa excluded row at excluded column? That is 2 and 2. Tama ba? Tama. Yung katapat ng negative 1 sa excluded row at excluded column ay 2 at 2. So yan yung isusubtract niyo, yung product ng 2 at saka ng 2. Yung 0, sino ang katapat sa excluded row at excluded column? Ang katapat ng 0 ay 2 at negative 2. So minus 2 times negative 2. Nasusundan. Sino ang katapat ng 3 sa excluded row at excluded column? That will be 2 as well as the 4. React nga kayo kung nasundan ninyo. Sunod. Sino isusubtract natin dito sa element ng 1? Sige nga daw. Sino isusubtract natin? Negative 1 at Product ng negative 1 at 2. Wait lang. Isin natin. Negative 1 at 2. Katapat ng negative 3, sulat ko na lahat. Negative 2 at saka negative 1. Sino katapat ng negative 2? Negative 1 at 4. So minus negative 1 at 4. Katapat ng 2 ay 2 times 0. Katapat ng negative 1 ay minus negative 2 times 0. At katapat ng 5 ay minus 4 times 0. Nasundan po? Nasundan ba? I-evaluate nyo ngayon. Yung negative 1 raised to 2 plus 1, anong sagot? Negative 1, tama. Ito update natin. Negative 1 minus 4. 0 plus 4. 3 minus 5. Ay, sorry. Minus 8 lang pala. 1 plus 2. Negative 3 minus 2. Negative 2 plus 4. 2 minus 0 or 2 na lang. Negative 1 and 5. Saka nyo i-update ulit. Update natin. Negative 1. Tapos ito ay negative 5. 4. Negative 5. 3. Negative 5. 2. 2 negative 1. Saka 5. Nasundan po ba? Nasundan? Sure kaya? Oh. Eh di after na nito, pwede na kayong basket method. Okay? After nyan, pwede na basket method pag 3x3 na. Okay po ba? Nasundan? Makikikuha naman ang determinant po na nito. Take note ha. Determinant pa nito tapos times negative 1. Makikikuha ng determinant. Anong determinant nito? Kunyari, matrix A. Anong determinant dito? Nakuha po.
Sagot? Sir, di pa po ba yung ano Yes po po. yun? Positive 2 po sa may 2 po. Nasaan? 2-2. Tama po Positive pala. 2? Wala. Tama po pala. Wala. Sino nagre-raise ng hand? Negative po pala, sir. Sige. Anong Wala sagot? po, sir. Anong determinant natin, Thank you po. engineer? Paano gumagana yun? Ariyon. Yan, paano bababa? Itutulak noon. Na-visualize. To reverte. Mababa doon. Ayos dapat sa kumpleyo. O dapat sa kumpleyo. Maaari doon. Sino may sagot na? So, pag hindi. Ito naman yung mga magnet. May type na lang sagot niya. Mas lalagyan nyo ng magnet. Kaysa yung pag nasa may nagkuwanan. So, maglalagay sa iyo yung magnet. O kaya naman, paano natin nilalagay ka na rin. Ito yung ating may conveyor. Yan. Ito yung ating magnetic conveyor. So, mangyayari, tapos diyan, yung materials natin, dalang conveyor. Ito naman, ay magnet ka din na yung conveyor, mamamagnet. So, pag din hanggang din naman yung magnet, pag matigdin namin daw na ganun din naman din ikot to, yung makukuha mamamagnet, ari na ikot yung conveyor na in this direction, nakatapos. May diring ka na rin. Ang problema din napupuno. O kaya naman, nasa Yun. Sino ang tama? gusto natin, ulit. Sino kaya ang tama? Anong sagot dito? 36. Tama ba? Ang magiging sagot dito ay negative 1 times 36, which is negative 36 pa. Magsasabi daw sa Provident hanggang ngayon na lang. Okay? Sundan. Hanggang ngayon, so pwede pa Tanong. Sir. Ayan na yung sagot ha. Pero kunyari itutuloy ko lang. Ha. From a 3x3, gagamit pa ulit ako ng pivotal. Kung mapapansin nyo dito, magpo-focus kayo sa element natin. Wala pang 1, tama. Wala pa tayong pwede maging pivot point kasi wala pang value ng 1. Sino dito yung pinakamalapit sa 1? Anong value? Yung pinakamalapit sa 1 dito. Ano yung pinakamalapit sa 1? Negative 1 po. Yung negative 1, tama. So, yung negative 1 na yan, babaguhin muna natin yan. Gagawin natin siyang 1. Kumbaga, magpa-factor out po muna tayo ng negative 1 sa ating data. Paano yan? Pag nag-factor out ka ng negative 1 para dito, damay yung column or kaya yung row containing that element. Damay itong column o kaya itong row na kasama yung element na yon. Damay ha. So, kunwari, pinili mo yung column including that element. Ganito kayo magpa-factor out. So, ito, magiging, di ba may original tayong negative 1. Magpa-factor out ka ng negative 1, so magkakaroon ka ulit ng negative 1 dito. Tama. Ngayon, yung other elements ay retain. While this column ay magpa-factor out kayo ng negative 1. So, ito magiging negative 4, negative 5, tapos positive 1. Saka pa po kayo pwedeng mamili ng pivot point which is
itong 1 na ito. Saka mag-exclude ng row at column and repeat the process. Naintindihan? So again, kung wala pong negative, kung walang 1, hanapin nyo yung negative 1. At kung wala talagang negative 1 at 1, kunwari, yung 5, gagawin mong 1, edi magpa-factor out ka ng, negative 5. Magpa-factor out ka ngayon ng negative 5. Dama yung row or column containing that element. Okay? Nasundan mo? May instance kasi na ganun. Kunwari, wala akong given na 1 sa matrix. So, kailangan nyo mag-pivot, mag-factor out muna ng negative value or a constant. Yes po? Ano? Sir, doon po sa taas, di ba po dapat positive 5 po yung gitna? Ay, sorry. Positive 5 pala. Thank you. Yan, positive 5. Yan. Ano? Dapat yan, positive 5. Okay? Sundan? So, kunyari, isa pang problem. Bilisan na lang tayo. Ito. Dito. Saan na yun? Kunyari, itong given na to, yung given na yan. Kunwari, ang pinili natin pivot point ay ito. Kasi yan yung 1, tama. So, kailangan nating exclude yung row at column containing that element. Tama. Ano na mangyayari doon sa 1? Gagawin natin negative 1 raised to I plus j. Ano, yung 1 gagawin natin negative 1 raised to, ano position? Ano position ng dito? Na pivot point natin? 3 plus 4 po. Matrix? 4. 3 plus 4, di ba? So, after nyan, isulat ninyo yung remaining elements. 1, 0, 5, 3, negative 5, 6, negative 5, 1, 2. Tanong, sino isusubtract kay 1? Isusubtract kay 1 ay negative 0 at 6. Tama. Tama ba? Sino isusubtract kay 0? 0 at negative 8. Tama ba? Susundan? Sino isusubtract kay 5? 0 at negative 2. Susundan? Gusto niyo na mas madali? Mas mabilis ha? Para hindi na kayo nag-intersect. Focus muna tayo sa first row. First row ng remaining elements. Ito. First row ng remaining elements. Sino katapat nila? Si 0. Yung first row, sino katapat? Si 0. Tama. Sulat mo dito. Type 0 minus 0 minus 0. Second row, sino katapat? Si 2. Diba? So, matik, lagyan mo, minus 2. Minus 2, yung second row. Minus 2, yung second row. Third row, ito. Sino katapat? Sino katapat? 0. Tama ba? So, matik, minus 0. Minus 0. Minus 0. Nasundan? Ngayon, after nyan, column naman. Yung first column na to, sinong katapat? Si 6. Tama ba? So, i-multiply mo sa 6. Sa 6. Sa 6. Yung first column. Sinong katapat nito second column? Si negative 8. Tama? So, ilagay mo negative 8. Negative 8. Negative 8. Pupunta daw dito yung
Sinong katapat nung negative itong third column? Yung negative 2. O di negative 2, negative 2, negative 2. Sundan? Sundan na? Please continue na lang yung pagsosolve nito using pivotal. Ito pivotal to. Using pivotal method. And I always suggest pivotal method na gamitin kaysa cofactor expansion. Lalo na kunwari, 5 by 5 yung matrix ninyo. Ano? Ito kasi direct from a 5 by 5 na matrix, gagawin niya agad na 4 by 4. Hindi kagaya ng cofactor expansion, oo, from 5 by 5, pero magkakaroon kayo ng multiple 4 by 4. Ito, direct from 5 by 5 magiging 4 by 4. From 4 by 4 magiging 3 by 3. Kaya I always suggest na gamitin yung pivotal method. Okay? So please continue yung pivotal method. Pakikuha ng remainder. Remainder, sorry. Hindi ng remainder, ng determinant. Ano ang ating determinant? Bibigyan ng mga sukat. Pero yan na yan. Wala na akong papagulong sa mga. Nalagay man yan.
Parang ang sagot dapat yan ay negative 242. Di ba nakuha natin dati yung determinant nito? Using cofactor expansion. Negative 242 ata ang sagot yan. Maki-recheck na lang. Sino na negative 242? Maki-react nga. Yung negative 242 yun. Yan. Anak sa negative 242. Okay? Sige. Yan. Sige. Recheck. Basta sagot negative 242. Kailan nilalagyan ng cover kapag kailangan ng protect ng material at siya ay nasa yarda o nasa. Ito naman yung link. Saan naman natin yung bakit mo tayo naglalagay yun. Para yung ating materials in case na may Okay na? sasama dun sa Next topic. After ng determinants, we get the adjoint. Ayan. So, we have here our next topic, which is the adjoint of a matrix. Tanda ko paano kumuha ng cofactor. Anong formula ng cofactor natin? Sige nga, no? Anong formula ng cofactor? Let us call on. Ano Rico? Hello, Mr. Rico. Afternoon. Ano ba yung ating formula sa pagkuha ng cofactor of an element? Anong formula natin sa pagkuha ng cofactor of an element? Hindi ko na po tanda, sir. Ano yung tanda? Formula? Sige nga daw, anyone? What is our formula in getting Falogme? Sir, negative 1 raised to position times minor of an element po. Yun, ano? So, negative 1 raised to I plus J multiplied by D minor. Ano? Kapatid mo ba si, si Lewis? Opo, sir. Kapatid mo pala, si Lewis. Opo. Kilala pala. Ayan. Ano yan, engineers, kabatch ko kasi si Engineer Lewis, kapatid niya. Kabatch ko. Paras kaming, magkaklase ko, tapos, yung kabatch ko sa UB. So, pagka kayo, naging, magta-take down ng boards yun sa UB. Baka kayo magkakasama, ganun. Diba? Sir, kaso po, Ayan. hindi Okay, po magkakatabi. Hindi po magkakatabi sa hindi board. nga lang magkakatabi. Ganun. Okay lang yun. At least magkakasama kayo mag-review. Yan ang masaya dun. Kasama mag-review. Okay, sige. Going back sa ating adjoint of matrix. No? So, kailangan nating alamin ang cofactor ng kada element.
And ang tawag doon sa cofactor ng kada element, gagawin nating matrix is what we call the cofactor matrix. Ano? Cofactor matrix is a matrix of the cofactors ng ating original elements. Ano? Kumbaga, kailangan natin kuhanin ang cofactor of every element, tas gagawin natin cofactor matrix. After ng cofactor matrix, itatranspose natin yung cofactor matrix, yun naman yung tinatawag na adjoint. Okay? Intindihan? So that will be adjoint. Ang ating notation for adjoint is just ADJ. Then, the matrix. ADJA. Ano? Okay? So, example tayo. Di ba ito last time, kinuha natin yung minor at cofactor ng element A23. Ngayon, ang gagawin natin is kukuhanin lang natin ang cofactor ng every element. Kailangan natin ng cofactor ng element A11 hanggang A33. So, bali, meron tayong siyam na cofactor. Naintindihan? So, ano ang magiging equation natin sa CA11? That will be negative 1 raised to position 1 plus 1. And then the minor is negative 7, negative 6, 35, at 3. Tanda pa ba kumuha ng cofactor? Ha? Next, CA12. CA12. 1, 2. Negative 1 raised to 1 plus 2. Anong minor? Negative 8, negative 6, 1, at saka 3. Sundan? Anong cofactor ng A13? Kunin natin lahat. So, negative 1 raised to 1 plus 3. And then, meron tayo elements na negative 8, negative 7, 1, at 35. Sundan po. Sundan. Okay, so kung nasundan, pakuha naman ng cofactor ng kada element. Okay, sige, makikikuha. Pero itutuloy ko na lang to ha. CA21. Pakuha po ng cofactor ng kada element. Tsaga-tsaga lang ha. Talagang madami yan. May kikuha ng mga cofactor ha. Tapos balik tayo ng 425.
Yes po, pwede na, pwede na. Nakuha na. Ano yata yung taga-city hall? Opo. Ano ang CA11? 189 po. Parang sampu yata. CA12. 18 po. CA13. Negative 273. CA21. CA22. CA23. CA31. 72 po. CA32. 36 po. 36 po. CA33. Negative 138 po. Negative ano? 138 po. Negative 138. Edi nakuha na, yan ba? Pare-parehas ba tayo na nakuha ng cofactor? After nyan, gagawin na natin yung cofactor of matrix A. Sino yung cofactor of matrix A natin? Sulat nyo lang lahat to. 189, 18, negative 273, 36, 18, negative 222, 72, 36, negative 138. Yan ngayon yung cofactor ng matrix A. Ano? Yan yung cofactor of matrix A. Naintindihan? Sundan po. Ang huling tanong, ano naman yung adjoint of matrix A? Again, ang adjoint po is just the transpose of cofactor A. Kung ito ang ating cofactor A, i-transpose mo lang, yun na yung adjoint. So that is 189, 18, negative 273, 36, 18, 36. Ah, joke. Negative 222. 72, 36, negative 138. Ito na, engineers, yung ating final answer kung pinupukuha tayo ng adjoint. Nanawaan po, engineers. Sundan. Again, adjoint is the transpose of cofactor matrix A. Sino po ang may question? Tanong? May gusto i-clarify? Pwede nyo screenshot. Screenshot. O, may idadagdag tayo. Nalaman na natin si adjoint. Nalaman na natin si determinant. Tama ba? Alam na natin. Idagdag natin si inverse. Ang inverse naman ng matrix ay ito naman. Inverse of a matrix is a matrix which when multiplied by the original matrix A will give an identity matrix. Or kumbaga, original matrix times its inverse na A raised to negative 1 will result to identity matrix.
So, ang unang method sa pagkuha ng inverse of matrix ay the adjoint of A all over the determinant of A. Ano? Yan lang yan. Una, kuhanin nyo muna yung determinant of A kasi dapat yung determinant of A mo dito must not be equal to 0. Kung ito ay equal na sa 0, ibig sabihin walang inverse of matrix A. Ano? So your determinant A must not be equal to 0. Naintindihan? Engineers? Sundan? Again, formula ng inverse of matrix A is adjoint of A over determinant of A. Ngayon, nakuha na natin ang adjoint nito, di ba? Ngayon, nakuha natin yung adjoint ngayon. Ano nga yung determinant nito? Nung last time natin kinuha? Kinuha ba natin yung determinant nito last time? Check nyo nga yung mga notes nyo. Ano yung determinant nitong matrix na to? Yun, 918. No? So since, sulat ko lang ha, ang adjoint ng A ay, isusulat ko lang ulit, 189, 36, 72, 18, 18, 36, negative 273, negative 222, negative 138. At ang determinant of A is 918. What is the inverse? Ano? So since ito ay scalar at ito ay matrix, pwede kayo mag-scalar division. Kapag ka-scalar division ng matrix, every element ay magdi-divide kayo ng 918. Naintindihan? So, kagaya nito, ang inverse kayo ng A ay i-distribute nyo na lang yung 918 as denominator. So, magiging 189 divided by 918, 36 over 918, 72 over 918, 18 over 918, 18 over 918, 36 over 918, negative 273 over 918, negative 222 over 918, at negative 138 over 918. And you need to simplify this para makuha natin ang inverse of this matrix. So, makikikuha naman ng simplified nating elements para sa A inverse. Yes po. Sir, pwede pong ang ilagay na final answer dyan ay fraction na lang po. Kasi kapag po decimal Oo. masyadong mahaba. Mas maganda kung fraction. I-simplify nyo lang yung mga fraction dito. Huwag kayo mag-decimal. Ano? Okay po sir, thank you po. Sige. So, makikisimplify na lang.
Okay na? Ano yung simplified? Murahin ko lang to. Ano yung simplified? So, ito ay magiging ang A inverse ay A raised to negative 1 ha. Ang ibig sabihin na A ang inverse of A. Ano yung ating elements? 7 over 34. Sunod, 2 over 51. Sunod, 4 over 4 over 51. 51 po. 1 over 51. 1 over 51. Sunod, 2 2 over over 51. 51. Negative 91 over 306. Sunod, hindi ko natanda. Negative. Last, Negative 23 over 153 po. 23. Opo. Ayan. Yan ang ating final answer. Again, ang inverse of matrix ay adjoint of A over its determinant. Naintindihan? Engineers? Sundan? So yan, kasama pa yan sa exam ninyo bukas. Ano? Okay na? Ayan na po. May ituturo pa akong isa sa inyo. Maaga pa eh. Tama. Maaga pa na. Oh, maaga pa yan. Next topic. Colorful, ma'am. Isa pang topic. Para sulit na sulit. Minsan na nga lang tayo magkita, di pa ba susulitin? Yeah. Dapat sulitin. Parang jowa nyo lang yan na taga malayo eh. Minsan na lang magkita. Sulitin mo na. Diba? Kunyari kayo ang jowa ko, tas ano, sinusulit ko na yung pagtuturo. Ayan. Wait lang guys. Share ko lang. Wala na mabibigla ha. Nasa systems of linear equation na kayo. Ayan. Dati kasi, sa systems of linear equation, meron tayong elimination method, di ba? May elimination method tayo, may substitution method, elimination, substitution. Ito ay nagamit po ng analytical method. Isabi nga natin, ayaw natin muna ngayon ng analytical. Tayo ay sa numerical methods. So, ang mga topics natin ng pagkuha ng values ng x at y sa systems of linear equation ay kaunti lang. Mga 5 lang. 5 lang. O, diba? Systems of linear equations. Una yung Cramer's rule. Pangalawa, Gauss elimination. Ay, sorry, this is Gaussian elimination na. Gaussian elimination. Gauss-Jordan, Gauss-Jacobi iterative, at Gauss-Seidel iterative. Itong tatlo nagamit ng matrix.
Itong tatlo, hindi na. Formula na gagamitin dyan. Formula. So, dito muna tayo sa unang tatlo. Sa unang tatlo, merong Kramer's rule, Gaussian elimination, at Gauss-Jordan. Kramer's rule ang pinakamadali kasi sa Kramer's rule, gumagamit ng determinants to solve systems of linear. Ano ba yung example ng mga systems of equation? Kunwari 4x plus 2y equals to 2. Kunwari lang Di wag 2. Hindi makatotohanan. Kunyari ay 7. Tapos 3x minus y equals to 5. Kunyari ganyan. Di ba pag systems of linear equation, kinukuha natin yung values dito ng x at saka ng y. Tama ba? Kinukuha natin. So, kumbaga, ang Kramer's rule, ganito yung magiging format. Ayan. A sub 1x plus b sub 1y equals to c sub 1. A sub 2x plus b sub 2y equals to c sub 2. Gagawa tayo ngayon ng matrix dyan. Ano? Kuhanin natin yung coefficient matrix. Coefficient. Wait lang, salah spell. Coefficient matrix. Sa coefficient matrix, sino yung mga coefficient ng ating variables? So, meron tayong A1, meron tayong B1, meron tayong A2, meron tayong B2. I-multiply natin siya sa variable matrix. Sino naman yung variable matrix natin? That will be X at saka sa Y. Ano? Sino yung sagot? Ang sagot ay si constant matrix. Anong laman ng constant matrix? Kung ito, 2 by 2, ito ay 2 by 1, dapat ang sagot natin ay 2 by 1 din. Sino naman yung ating 2 by 1 dyan? Yung C1 at C2. So, kumbaga, from systems of linear equation, ginawa nating matrices. Nasundan po ba yung paggagawa? Ano? Ganyan. So, meron tayong coefficient matrix, variable matrix. Ang sagot nila ay constant matrix, which is yung C1, C2. Okay? Paano natin ngayon kukuhanin yung values ng X at saka ng Y? Ito lang ang kailangan natin kuhanin. Solve for the determinant of the coefficient matrix. Yun yung una. So, hanapin daw natin yung D. Ang sunod natin ay solve for the dx. Sino yung dx? Determinant to make the determinant of dx, replace the constant column by the column associated to variable x. Dito kasi, tignan nyo ha. Di ba si A1 at si A2 associated kay variable x? Ang sabi dito sa dx, papaltan mo daw yung column na ito yung column na ito by the constant column or yung constant matrix. Kaya yung A1 at A2 gagawin yung C1 at C2. Naintindihan? Nagets? Siyempre, may isa pang variable, tama? Si dy. Paano naman si dy? Sino naman napapalitan natin? Yung second column. So, ito magiging A1, A2. Ito naman yung C1, C2. Again, ang hahanapin natin mga determinants.
determinant of D. Sunod ay dx at dy. Nasundan po. React kayo dyan kung nasundan. So yan, yung mga elements ng ating mga determinant. Ang tanong, paano nyo kukuhanin yung x at saka yung value ng y? Para makuha ang value ng x at value ng y, x is equivalent to the determinant of dx over d. At ang sa y ay dy over d. Yun lang po yun. Okay? So, ang formula sa pagkuha ng x ay dx over d, ang sa y ay dy over d. Naintindihan? Nagets po? Sample. Ito. Find the values of x and y using this system of linear equations. Una, kuhanin natin si coefficient matrix. Ano yung coefficient matrix natin dito? 2, negative 1, 1 at saka 1. Tama ba? Tama. Sundan. Sundan po. Uy. Sundan ba? Sunod. Variable matrix. Sino yung variable matrix natin? Anong variables? X at Y. Sino yung constant matrix natin? 5 at saka 4. Sundan. Paano natin kukuhanin ang determinant D? That will be the determinant of coefficient matrix, which is 2, negative 1, 1 at 1. Hanapin natin si dx. Again, for dx, you're going to replace the column associated to x by the constant column. Ano ipapalit natin sa first column? Yun yung 5, 4. Tama ba? Tapos retain na yun, negative 1 at 1. Sa dy, meron tayong, papalitan naman yung column associated to y. Ito, yung second column. So, siya naman yung magkakaroon ng 5, 4. So, ito, 2, 1, 5, 4. May kikuha ng determinants natin dito. Determinant ng d, determinant ng dx, determinant ng dy. Anong determinant ng d? 3, sir. dx. 9 po. 9 po. 9 po. dy. 3, sir. 3 po. What is the value of x? That will be dx over d. So we have here 9 over 3. Sagot ay 3. Value of y, dy over d. 3 over 3.
Sagot ay 1. Therefore, ang ating final answer, x equals to 3, y equals to 1. Masundan? Nagets? Gets po? Paano kung pagka 3 by 3? Lagay na ito. Ay, sige, screenshot niyo muna kung gusto ninyo. Screenshot niyo kung gusto niyo. Paano pagka 3 by 3? Una, alamin niyo muna ang coefficient matrix. Tingnan niyo yung given natin. Maggawa kayo ng coefficient matrix. Ako, gagawa ko ha. 1, negative 3, 3, 2, 3, negative 1, 4, negative 3, negative 1. Yan na coefficient matrix. Tama. Ano ang variable matrix? X, Y, Z. Sundan. Sundan. Ano ang ating constant matrix? Negative 4, 15, 19. Okay na. Sundan. Ngayon, kunin natin yung D. That will be 1, negative 3, 3, 2, 3, negative 1, 4, negative 3, negative 1. Sundan. Ilan pang determinant ang kailangan natin kuhanin? 3 po. 3 pa. Kasi may dx, may dy, may dz na. Ano ang ating element sa dx? We're going to replace this constant column by the column of x. Tama ba? By the column of x. So, meron tayo dito negative 4, 15, 19, negative 3, 3, negative 3, 3, negative 1, negative 1. For dy, papalitan natin yung second column by constant column. So, meron tayong 1, 2, 4, negative 4, 15, 19, 3, negative 1, negative 1. At yung ating dz, meron tayong 1, 2, 4, negative 3, 3, negative 3, at meron tayong negative 4, 15, 19. Paano isosolve ang xyz? X equals to dx over d, y equals to dy over d, at z equals to dz over d. Okay? So, hanggang dito na lamang muna tayo. Inobtain lang natin yung mga determinants. Kayo nang mag-alam ng values ng x at y. Okay? May tanong po ba kayo? Kasama po ba ito sa quiz? Hindi po ito kasama sa quiz. Yes po. Ano po tanong? Sir, hanggang inverse lang po ang quiz. Hanggang inverse lang po ang quiz. Okay?